Ang kwento ng pagtubos, Kabanata 59, ang pagsara ng probation. Itinuro ako sa oras na nagsasara na ang mensahe ng ikatlong anghel. Ang kapangyarihan ng Diyos ay nasa kanyang mga tao, natapos na nila ang kanilang gawain at handa na sila para sa pagsubok na oras bago nila. Sila ay tumanggap ng huling ulan, o kaginhawahan mula sa presensya ng Panginoon, at ang buhay na patuto ay nabuhay muli. Ang huling dakilang babala ay umalangaw sa lahat ng dako, at ito ay pumukaw at nagpagalit sa mga naninirahan sa lupa na hindi tumanggap ng mensahe. Nakita ko ang mga anghel na nagmamadaling nagparot-par ito sa langit. Isang anghel na may tinta ng manunulat sa kanyang tagiliran ang bumalik mula sa lupa at nagulat kay Jesus na ang kanyang gawain ay tapos na, at ang mga banal ay binilang at tinatakan. Pagkatapos ay nakita ko si Jesus, na naglilingkod sa harap ng kaban na naglalaman ng 10 utos, na inihagis ang insensaryo. Itinaas niya ang kanyang mga kamay, at sa malakas na boses ay nagsabi, "Tapos na." At ang lahat ng hukbo ng mga anghel ay nagtanggal ng kanilang mga korona habang ginawa ni Jesus ang same time na pagpapahayag, siya na hindi matuwid, hayaan siyang maging di matuwid, at ang marumi, ay magpakarumi pa rin, at ang banal, ay magpakabanal pa rin. Apokalipsis Kapitulo 22 versikulo 11. Ang bawat kaso ay napagpasyahan para sa buhay o kamatayan. Habang si Jesus ay naglilingkod sa santuwaryo, ang paghatol ay nagpapatuloy para sa mga matuwid na patay, at pagkatapos ay para sa mga matuwid na nabubuhay. Tinanggap ni Kristo ang kanyang kaharian, na ginawa ang pagbabayad sala para sa kanyang mga tao at pinawi ang kanilang mga kasalanan. Binubuo ang mga sakop ng kaharian. Ang kasal ng kordero ay natapos. At ang kaharian, at ang kadakilaan ng kaharian sa silong ng buong langit, ay ibinigay kay Jesus at sa mga tagapagmana ng kaligtasan, at si Jesus ay maghahari bilang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Habang si Jesus ay umalis mula sa pinakabanal na lugar, narinig ko ang tunog ng mga kampana sa kanyang damit, at sa pag-alis niya, tinakpan ng ulap ng kadiliman ang mga naninirahan sa lupa. Noon ay walang tagapamagitan sa pagitan ng nagkasalang tao at ng nasaktang Diyos. Habang si Jesus ay nakatayo sa pagitan ng Diyos at ng nagkasalang tao, isang pagpigil ang nasa mga tao, ngunit nang siya ay humakbang mula sa pagitan ng tao at ng Ama, ang pagpigil ay naalis at si Satanas ay may buong kontrol sa wakas ay hindi nagsisi. Imposibleng ibuhos ang mga salot habang si Jesus ay nangangasiwa sa santuwaryo, ngunit habang ang kanyang gawain doon ay tapos na, at ang kanyang pamamagitan ay nagsasara, walang makapipigil sa puot ng Diyos, at ito ay pumutok sa puot sa walang kanlungan na ulo ng nagkasalang makasalanan, na niliit ang kaligtasan at napupuot sa pagsaway. Sa nakakatakot na panahong iyon, pagkatapos ng pagsasara ng pamamagitan ni Jesus, ang mga banal ay namumuhay sa paningin ng isang banal na Diyos na walang tagapamagitan. Napagpasyahan ang bawat kaso, binibilang ang bawat hiyas. Si Jesus ay nanatili ng ilang sandali sa panlabas na silid ng makalangit na santuwaryo, at ang mga kasalanan na ipinagtapat habang siya ay nasa kabanal-banalang dako ay inilagay kay Satanas, ang nagpasimula ng kasalanan, na dapat magdusa ng kanilang kaparusahan. Tandaan, ang pagdurusa na ito ni Satanas ay hindi isang kapalit na pagbabayad sala. Gaya ng ipinahiwatig sa isang nakaraang kabanata, bilang kahalili at katiyakan ng tao, ang kasamaan ng mga tao ay ipinatong kay Kristo. Tingnan ang T. 225. Ngunit pagkatapos na matubos ang mga tumanggap sa sakripisyo ni Kristo, tiyak na si Satanas, ang nagpasimula ng kasalanan, ay dapat magdusa ng huling kaparusahan. Gaya ng sinabi ni Ginang White sa ibang lugar, kapag natapos na ang gawain ng pagbabayad sala sa santuwaryo sa langit, kung gayon sa harapan ng Diyos at ng mga anghel sa langit, at ng hukbo ng mga tinubos, ang mga kasalanan ng bayan ng Diyos ay ipapataw kay Satanas, siya ay ipahahayag na nagkasala sa lahat ng kasamaan na ginawa niya sa kanila na gawin, The Great Controversy, 658, compilers. Masyadong huli. Pagkatapos ay nakita kong hinubad ni Jesus ang kanyang kasuotang pagkasaserdote at binihisan ang kanyang sarili ng kanyang pinakaharing damit. Sa kanyang ulo ay maraming korona, isang korona sa loob ng isang korona. Napapaligiran ng hukbo ng mga anghel, iniwan niya ang langit. Ang mga salot ay bumabagsak sa mga naninirahan sa lupa. Ang ilan ay tinutulig sa ang Diyos at sinusumpa siya.
Ang iba ay sumugod sa mga tao ng Diyos at nagmakaawa na turuan sila kung paano sila makakatakas sa kanyang mga paghatol. Ngunit ang mga banal ay walang para sa kanila. Ang huling luha para sa mga makasalanan ay nabuhos, ang huling naghihirap na panalangin na inialay, ang huling pasanin na dinala, ang huling babala na ibinigay. Ang matamis na tinig ng awa ay hindi na nag-aanyaya sa kanila. Nang ang mga banal, at ang buong langit, ay interesado para sa kanilang kaligtasan, wala silang interes para sa kanilang sarili. Buhay at kamatayan ay inilagay sa harap nila. Marami ang nagnanais ng buhay, ngunit hindi nagsikap na makamit ito. Hindi nila pinili ang buhay, at ngayon ay wala nang nagbabayad salang dugo upang linisin ang nagkasala, walang mahabagin na tagapagligtas na magsusumamo para sa kanila at sumigaw, iwasan mo, patawarin mo ang makasalanan ng kaunti pa. Ang buong langit ay nakipag-isa kay Jesus, nang marinig nila ang nakakatakot na mga salita, naganap na. Tapos na, ang plano ng kaligtasan ay naisakatuparan, ngunit kakaunti ang piniling tanggapin ito. At habang ang matamis na tinig ng awa ay nawala, ang takot at sindek ay sumikop sa masasama. Sa kakila-kilabot na pagkakaiba ay narinig nila ang mga salitang, huli na. Huli na. Yaong mga hindi nagpahalaga sa salita ng Diyos ay nagmamadaling magparot-par ito, gumagala mula sa dagat patungo sa dagat, at mula sa hilaga hanggang sa silangan, upang hanapin ang salita ng Panginoon. Sabi ng anghel, hindi nila ito matatagpuan. May taggutom sa lupain, hindi kagutom sa tinapay, ni pagkauhaw sa tubig, kundi sa pakikinig sa mga salita ng Panginoon. Ano ang hindi nila ibibigay para sa isang salita ng pagsang-ayon mula sa Diyos? Ngunit hindi, dapat silang magutom at mauho. Araw-araw ay binabaliwala nila ang kaligtasan, pinahahalagahan ang makalupang kayamanan at makalupang kasiyahan na mas mataas kaysa sa anumang makalangit na kayamanan o panghihikayat. Tinanggihan nila si Jesus at hinamak ang kanyang mga banal. Ang marumi ay dapat manatiling marumi magpakailanman. Marami sa masasama ang labis na nagalit nang dumanas sila ng mga epekto ng mga salot. Ito ay isang eksena ng nakakatakot na paghihirap. Mapait na sinisiraan ng mga magulang ang kanilang mga anak, at ang mga anak sa kanilang mga magulang, mga kapatid na lalaki sa kanilang mga kapatid na babae, at mga kapatid na babae ang kanilang mga kapatid na lalaki. Malakas at humahagulgol na sigaw ang narinig sa lahat ng direksyon, ikaw ang pumipigil sa akin sa pagtanggap ng katotohanan na magliligtas sana sa akin mula sa kakilakilabot na oras na ito. Ang mga tao ay bumaling sa kanilang mga ministro na may matinding puot at siniraan sila, na sinasabi, hindi mo kami binalaan. Sinabi mo sa amin na ang buong mundo ay magbabalik loob, at sumigaw, kapayapaan, kapayapaan, upang patahimikin ang bawat takot na napukaw. Hindi mo sinabi sa amin ang oras na ito, at ang mga nagbabala sa amin tungkol dito ay ipinahayag ninyo na mga panatiko at masasamang tao, na sisira sa amin. Ngunit nakita ko na ang mga ministro ay hindi nakaligtas sa galit ng Diyos. Ang kanilang pagdurusa ay 10 ulit na mas malaki kaysa sa kanilang mga tao. Dito nagtatapos ang Kabanata 59. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.